Cayetanos brother, Lino, Flags, Taguig, Ghost, Infra. O tapos siya ngayon. Yung kapatid mo na inaway mo, nilaglag mo. Ngayon, siyempre, gaganti yan, nilaglag mo yung kapatid mo. Ilalaglag niya. Kanya din. Nilaglag mo siya sa politika. So wala nang rason. Mga kababayan, hindi ka din ilaglag ni Lino Cayetano. As of this morning, I still counting informants and witnesses directly or through intermediaries willing to provide information and evidence to put him in his proper place, the Payatas, Quezon City Jail. Katunayan, alam mo, hinalungkat namin sa aming file yung mga flood control, mga flood protection actually, saka mga ibang proyekto sa Taguig. Ang kanyang insertion sa 2025 budget pa lamang, 6.79 billion pesos. 2025 ka pa lang. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Binahamak ni Alan sarili niya. Parang si Marcoleta talaga. Ang magiging kapalaran niya sa sobrang daldal niya. Igalit sa kanya si Lino. Cayetanos brother, Lino, Flags, Taguig, Ghost, Infra. O tapos siya ngayon. Kaya sabi ni Melchor Vergara, yung bunso pala ang magpapadala kay Alan sa Payatas. Si Senator Lacson lang ang magpapacilitate. Yan kasi inaway-away niya. Lahat inaway na niya dahil kay Sara Duterte. Hindi kanyan kaya Alan, Peter Cayetano, isalba. Kasi si Sara Duterte lalagay din sa problema. Naharap sa impeachment. Siniraan ng siniraan si Ping Lacson, pati si Erwin Tulfo sa kanya live streaming. Cayetanos brother, Lino, Flags, Taguig, Ghost, Infra. Tapos ka ngayon. Ang testigo, kapatid mo mismo. Yung kapatid mo na inaway mo, nilaglag mo. Ngayon, siyempre, gaganti yan, nilaglag mo yung kapatid mo. Ilalaglag niya. Kanya din. Nilaglag mo siya sa politika. So wala nang rason. Mga kababayan, hindi ka din ilaglag ni Lino Cayetano na ngayon po is serving as General Manager ng PTB4. Inappoint ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano's brother Lino weighed in on allegations of ghost projects in Taguig City. Tapos, and asked the Senate Blue Ribbon Committee to include this in its hearings as it resumes its probe into anomalous flood control projects on July 27. Blue Ribbon Chairman Senator Erwin Tulfo said the committee would invite People's Television Network General Manager Lino Cayetano after the latter sought an investigation into Taguig flood control projects undertaken from 2022 to 2025. May insertions daw po. 6.7 billion yung insertion. Sagaa. Yan ang sabi ni Ping Lacson. Tapos ngayon si Alan Peter Cayetano. Senator Cayetano on Sunday denied the allegations of ghost projects in his hometown. Senator Pampilo Lacson said he is gathering informants. Ito na siya. And witnesses who could provide evidence against Senator Cayetano. Integrity is my first and last line of defense, and I will fight to defend it with all my might. You cross the line, anya. Senator Cayetano has crossed the line by attacking it, sabi po ni Ping Lacson sa kanyang post sa X. As of this morning, I still counting informants and witnesses directly or through intermediaries willing to provide information and evidence to put him in his proper place, the Payatas, Quezon City Jail. The exchange stemmed from Cayetano's Facebook Live broadcast over the weekend, during which he questioned the increase in Lacson's net worth between his 2022 and 2025 SALN. Lacson denied any wrongdoing, saying his wealth increased only after he left government service in 2022 through legitimate private business activities reflected in his income tax returns. I've tested power and I know how to handle power through personal experience. Hindi ako abusado at hindi ako corrupt na government official, sabi po ni Ping Lacson. Umusok si Ping. He also accused Cayetano of securing 6.77 billion in budget insertion under the 2025 General Appropriations Act and alleged the existence of ghost flood projects in Taguig. So ang testigo po ni Ping Lacson, kapatid niya si Lino. Tapos ka ngayon. Si Lino na galit sa kanya kasi nilaglag niya. In a separate Facebook Live broadcast, itong consequence ng pagdadaldal niya sa Facebook Live, ituloy mo lang yan, Alan.
Tuwan-tuwa yung media kasi may controversy. Pick up yung mainstream media, pati ako. May controversy. Yan, bread and butter na mainstream media. Pag may controversy, isusulat. Anyway, legit, galing sa bibig mo. Yung mga galing sa bibig mo, yun ang nagpapahamak sa'yo. Ni-separate Facebook Live, Cayetano said he was not questioning Lacson's personal integrity. Bawi siya. Wala na. Nabitawan mo na. Tinira mo na yung pagkatao ni Ping Lacson. Binigyan mo na ng doubt yung isipan ng mga tao na pinapalabas mo kurakot si Ping Lacson. Yung yaman, ninakaw. Yan ang pinapalabas mo sa Facebook Live. Ano kaya ngayon? Biglang sinilip ni Ping Lacson yung insertion na 6.77 billion. Paliwanag mo ngayon. Ang witness niya ngayon sa implementation ng project, kakalkalin ito lahat. Kapatid mo, it will be between you and your brother. Hindi po ako ang nag-question ng integrity niya, sabi ni buong bayan. Hindi po ako ang nag-question ng integrity niya. Buong bayan ang nag-question ng integrity nung tumigil siya mag-imbestiga, nung pagdating na sa Bersamin Files. Maraming pag-usapan dyan, marami pang ibang ebidensya na pwedeng sundin. Tulfo added, the committee would also study documents Lacson has said he would submit on the alleged anomalies while cases already under investigation by the Office of the Ombudsman would remain with the agency unless new development emerged. Cayetano questioned the allegation, why the allegations were focused solely on Taguig, saying flood control issues also exist in Manila and Quezon City. You want to cement all this? He accused Lacson of seeking media attention in pursuing a political agenda. Pinalala pa ni Tano, you want to cement all these issues just you can be the star. I am not trying to steal the spotlight. As for Senator Marcoleta, we know what you did behind the scenes. Building up the case, which was not even your job. We have been together for a long time and I also know the people who give to you during election, sabi ni Cayetano. Cayetano also reiterated that there were no ghost flood control projects in Taguig. Tingnan natin kung wala. Tanong natin kay Lino. Tatanungin daw si Lino. Kasi sabi ni Lino, mayroon daw. I can also assure you to the best of my knowledge that there are no ghost flood control projects in Taguig. The projects have been inspected several times. In related development, Ombudsman Jesus Crispin Remulla said he is considering filing charges against law firm for allegedly covering up information for a respondent tag in the flood control scandal. Iba na din to. Anyway, ito, pakinggan natin mga kababayan yung interview kay Ping Lacson. Katunayan, alam mo, hinalungkat namin ito sa aming file yung mga flood control, mga slope protection actually, saka mga ibang proyekto doon sa Taguig. Ang kanyang insertion sa 2025 budget pa lamang, 6.79 billion pesos. 2025 pa lang ito, record ito. Kaya hindi niya ma-address eh. Ang 70 project siya, na-implement 68. At yung dalawang proyekto na hindi na-implement, matter of record, nasa around 70 to 75 million lamang yon. Ang ibig sabihin, na-implement yan 6.715 billion. Now, may kausap kita yung mga contractor na nagsasabing hindi siya bumababa sa 25%. Hindi galing sa akin yan. Yun yung aking dinidevelop ngayon. Na pagka nag-resume yung hearing ng Blue Ribbon Committee, pwedeng lumabas to. Hindi kami sinasabing sigurado na labas kasi work in progress ito lahat. Yung kickback daw, 25%. Kickback. Ganun din, may problema. Meron din yan yung sa top 15, yung top notch, catalyst, builder. Tapos? Sa top 15. Ito yung mga proyekto niya dyan sa Taguig na pati nga yung kanyang bagman, identified na namin, hindi ko lang sasabihin kung sino. Kilala na yung bagman niya. Dinidevelop na namin ito. Ano pong plano nyo dito sa mga sinasabi nyo pong hawak ng ebidensya at case build-up na ginagawa nyo? Will this be a subject of Blue Ribbon Committee hearing o ibibigay nyo po ito sa mga law enforcement agencies? Either way, pwede ko idiretso na sa ombudsman kapag yung mga ebidensya. May documentary evidence na nahawak si Ping Lacson laban kay Cayetano. Pinakantara, merong magpapahayag at pagkatapos sususugan yan ng mga documentary evidence para matibay.
Patunayan, may mga naipadala na kami sa ombudsman. Pero mas mainam sa, alam mo, ang chairman yan, si Senator Erwin Tulfo. Pinag-usapan na rin namin ito. Na pag nag-resume, meron kami mga ipapatawag na mga resource persons na siyang magpapahayag under oath. Pati yung mga dokumentong nandyan na sa amin, nasa baul na namin yan eh. Hindi lang naasikaso. Nasa baul na. Nagkaroon ng isa partial committee report, ayaw nila magpirma, medyo naantala. Pero ito, bubuhayin ko. Kaya daw, ayaw nilang pumirma. Patunayan, alam mo, hinalungkat namin Sa committee report. Aming files, yung mga flood control, mga flood protection actually, saka mga ibang proyekto doon sa Taguig. Ang kanyang insertion sa 2025 budget pa lamang, 6.79 billion pesos. 2025 pa lang ito, record ito. Kaya hindi niya ma-address eh. 6.77 billion ang involved na pera. 25% kickback, sabi dito. At identified na ni Ping Lacson kung sino yung bagman, yung nagdi-deliver kay Alan Peter Cayetano. Ito sa Ghost project ito is slow protection. Hindi pa kasama dito po yung kaldero, nakakalkalin din. Ngayon, nag-react na si di ba, dating kwan dito, si Vince Dizon, DPWH Secretary, doon sa Clark. Ito yung statement ni Vince Dizon. Natin, unang-una, malakas ang loob natin at talagang napakaganda ng mga facilities ngayon. Nakita nyo naman. Nagbigay yan Yung sa Clark Sports Facilities. 2019, pati mga dayuhan, pati mga taga-Singapore, pinupuri yan. Tapos, ang nakakatuwa, ginagamit yan ng mga atleta natin, lalo na yung mga nag-aaral natin, mga atleta sa National Academy of Sports. Ngayon lang tayo nagkaroon ng mga world-class facilities. At kagaya nga na sinabi na rin ng Ombudsman at ng NBI, 2021 pa yan nag-dismiss eh. May nagkaso na dyan eh. Laban sa akin, laban sa iba't ibang mga opisyales. Cleared na, sabi ng Palasyo Malacanang, 2021, inimbestiga na ito si Vince Dizon. Kasi dati siyang general manager yata doon yung position niya sa Clark. Inimbestiga na to, na-cleared na. Si Alan Peter Cayetano, hindi kasama sa naimbestiga. Kasi cleared agad, hindi pa naimbestiga, cleared agad ni Digong. Pinawalang sala agad. Wala man investigasyon. Pinawalang sala. Anyway, yun po mga kababayan at mga kaganapan. Okay na yun? Okay po? Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless. Swimming and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Naing siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.